Mainit na balita. Basically, Madong oo, V, opo. basically puro po mga salita pa lang ang meron tayo ngayon. Wala pa talaga tayo ngayon hawak ng mga dokumento na magpapatunay ng kanila pong sinasabi. Well, meron tayong yung record ng Al Jazeera. Yung pong relasyon niya kay Tony Yang, Michael Yang, the Yang Yeah. brothers, na-establish na ho ba ito? Papunta na po kami doon, Sir Ted. So ma'am, kayo na po ang nagbanggit no, nung Michael Yang at relasyon kay dating Pangulong Duterte. So far po ngayon, wala pa pong established na direct link o sa inyo ho bang pagkakaroon ngayon ng huling hearing, meron na po tayong informasyon doon po. Ma'am Risa, hanggang saan lang kayo, Opo. hanggang saan lang po kayo dito? Hanggang saan lang po kayo? Saan kayo hihinto? Ontiveros naabutata sa interview ni Ted Filon. Pilit na pagkonekta sa Pogo sa mga Duterte, isang kapalpakan. Tila napahiya nga itong si Senator Risa Ontiveros sa kanyang patuloy na ginagawang investigasyon sa Pogo na kung saan nga ay pinagpipilitan niya na konektado ang mga Duterte sa operasyon, ngunit galing pa nga sa kanyang bibig mismo na hindi pa malinaw ang mga ebidensya dahil nga sa tinagal-tagal nilang pagsasagawa ng mga hearing ay hindi talaga mahanapan ng butas na magdudugtong sa Pogo laban sa mga Duterte na tila'y kasama nga sa demolition job nila. Sa panayam nga kay Ted Filon ay nadulas itong si Ontiveros at sinabi ngang hindi pa malinaw ang mga ebidensya at tila ba'y pinipilit na lang nila kahit na malayo naman sa katotohanan dahil wala pa talaga silang direktang katibayang magagamit, kaya nga raw ay nagpapalabas na lang ng mga witness na nakamaskara at hindi klaro ang kredibilidad na gumagawa-gawa ng mga kwento na parang namamangka na lang at nagbabaka sakaling makatsamba. Mukhang mapapahiya nga itong si Ontiveros sa kanyang pinagagawang mga investigasyon na wala naman di umanong patutunguhan at ayon pa nga sa ilan ay aksaya lamang sa pera ng bayan at tila nga nagpapapogi na lang sa publiko lalo na't papalapit na ang 2025 elections. Kasama po natin si Senator Risa Ontiveros. Magandang umaga, Senator. Magandang umaga rin po, DJ Chacha at Sir Ted. Good morning po, Senator Risa. Thank you for being on the show. Alam po naming busy kayo kaya salamat po sa pagpapaunlak sa interview. Salamat din po. Yes po. Diretso po tayo agad dito sa mga issue. Marami-rami po ito, ano? Opo. Maraming bagong pangalan na lumutang dito sa investigasyon. Let's start with a self-proclaimed Chinese spy na si Xie Zhijiang. I believe nakikipag-ugnayan po ang inyo pong opisina para magkaroon po ng contact dito kay Xie Zhijiang. Sa pinakahuling balita, ang sinasabi hindi po kayo napayagan. Meron po bang latest update ukol dito? Well, ganun pa rin po. Nung sinikap ng opisina ko na makausap si Xie, napag-alaman na nga namin, well, dun pa lang sa Al Jazeera documentary, nakakulong siya sa Thailand. So, sumulat ako sa Philippine Embassy sa Bangkok para humingi ng tulong, pero sa ngayon, because of diplomatic reasons, naghihintay pa sila ng instructions mula sa DFA kung paano gawin ito. Lalo pa, di naman ordinaryong preso itong si Xie. So, gayon pa man, hindi rin huminto yung opisina namin and through other networks and sources, na-contact namin ang kumpanya ni Xie, yung Yatai Corporation. Pero sabi din naman nila, wala na silang lahat na access kay Xie. So, naghanap pa rin kami ng iba pang paraan para may makausap sa Yatai. Eventually, nakapanayam naman namin itong si Wang Hugue, cellmate daw ni Xie na tagatago ng ilang confidential file kung saan nandun naman yung dokumento na di umano si Guo Huaping ay state security agent ng Beijing. So, nakapag-Zoom interview naman kami kay Wang. At sa interview na yon, pinanindigan talaga niya na espiya daw si Guo Huaping. In fact, pinondohan pa daw ang kampanya ni Guo Huaping ng Chinese state security. At may state security agent daw na nagngangalang Ma Dongli na siyang nag-recruit daw kay Guo Huaping at pati kay Xie na magtrabaho para sa Communist Party of China. Siyempre, DJ Chacha, lahat ng impormasyong ito ay dapat may doble o triple o mas marami pang pag-verify. Kasi posible naman na itong sina Wang at Xie ay may sarili ding mga agenda at interest. Kaya we take all that information with a grain of salt.
Yung pong binabanggit nyo kanina na mga information na hawak nitong si Wang, nung nakausap po ba siya ng inyo pong mga kasamahan dyan sa Senado at even ng mga tauhan po ninyo, may possibility po ba na maibigay itong mga information daw na hawak ni Wang against Alice Go na magpapatunay na siya nga po ay isang Chinese spy? Ayon kay Wang Fugwe, lahat ng ginagawa niya, pati yung decrypt ng mga encrypted files ni Shi Zhejiang ay ayon sa papayag ni Shi. So mukhang pati kung ipaabot sa atin yung mga impormasyong hawak niya ay kailangang papayagan muna ni Shi. Pero sinabi ni Wang dun sa Zoom interview namin sa kanya na willing daw si Shi na makipag-cooperate sa Philippine government. Kaya nga DJ Chacha, sa hearing namin kahapon ay talagang nanawagan ako sa DFA na gawin ang lahat ng makakaya nila, instruksyonan nila ang ating embahada sa Bangkok, ang DFA o ang gobyerno mismo natin ay makipag-ugnayan sa ministry o sa gobyerno mismo sa Thailand na sana magkaroon ng access yung ating gobyerno dyan kay Shi. So ibig sabihin, ito pong mga pahayag ni Shi at ni Wang at yung isa pang pangalan na iniuugnay kay Madong Lee, basically puro po mga salita pa lang ang meron tayo ngayon. Wala pa talaga tayo ngayon hawak ng mga dokumento na magpapatunay ng kanila pong sinasabi. Well, meron tayong yung record ng Al Jazeera documentary, meron po tayong yung aming Zoom interview, may reported, pinag-usapan na mga files ni Shi Zhejiang na ayon kay Wang Fugwe ay magiging willing si Shi na ipaabot ito at iba pa daw na mga hawak ng impormasyon sa gobyerno natin. Basta't makontak na si Shi sa pamamagitan ng ating gobyerno. Opo. Ma'am Risa, hanggang saan lang kayo? Opo. Hanggang saan lang po kayo dito? Hanggang saan lang po kayo? Saan kayo hihinto? Kami po hihinto dapat, Sir Ted, sa pagdinig kahapon na lang lumabas itong mainit na issue ng Al Jazeera interview at yung pag-appear ng isa pang resource person na si Mary Ann Maslog. So dalawang malalaking issue na isasara na po talaga namin sa huling-huling hearing sa susunod. Yung susunod na hearing po ay magiging huli na para makapag-turn over kami sa executive at lalo na sa intelligence community nila. Lalo na nitong importanteng issue ng posibleng espionage. At pagkatapos niyan ay amin ang isusulat ang aming committee report. Opo. So, kumbaga po, Ma'am Risa, medyo doon tayo mabibitin at bahala na yung government agencies to dig further doon po sa espionage issue. Ano po, no? Opo. Well, at the very least, binuksan at pinapasukan na namin yan. Kasi diba, Sir Ted, kung nakakatagap tayo ng impormasyon na may seryosong implikasyon sa ating pambansang seguridad, responsibilidad din namin na makinig sa mga sources at mas lalo pang mag-imbestiga. And lahat tayo gusto makarating sa katotohanan. So, lampas dun sa Al Jazeera documentary, lampas sa Zoom interview kay Wang, na-confirm namin na may mga travel records nga yang si Shi Zhejiang papasok at palabas ng Pilipinas maraming beses. Nalaman din natin na si Shi ay talagang nagkaroon ng iba't ibang mga business sa Pilipinas. Halimbawa, gambling din talaga pa at iba pa. Kailangan pa nating alamin sino dito sa Pilipinas ang mga nakatrabaho niya at may opisyal ba ng gobyerno na nakipag-ugnayan pala sa isang confessed Chinese spy. So, marami pa talagang mga tanong, nakakakilabot din isipin na baka marami-rami na palang mga espiya dito sa Pilipinas ang hindi natin namamalayan. Hindi natin alam na napasukan na pala tayo. At kung mapatunayan yan, well, itong mga foreign agents ay ginagawa ang lahat, no? Minsan nga nakikipagsabuatan pa sa mga kriminal o sa mga pogo bosses o sa mga scammer tulad sa ibang mga bansa para manghimasok din sa Pilipinas. At napakalaking banta ito sa ating bansa. Kaya umaasa ako na ang ating mga security agencies ay aktibong nagbabantay
tulad ng ipinamalas ng NICA sa hearing namin kahapon, Opo. para mapanatili ang seguridad ng ating bansa. In furtherance, ma'am, dito po sa inyo pong pagkuha ng napaka-importanting informasyon on our national security, that will be a different committee na po. Not necessarily, Sir Ted, kasi Okay. ipapasok na po namin ito sa committee report. Hopefully, gamitin ito ng executive agencies at constitutional bodies tulad ng ginawa na nila habang umaandar ang aming investigasyon laban sa POGO. In fact, nakapag-ban na sa POGO, sa SONA nung nakaraan. But definitely, yung mga rekomendasyon namin at kung may susunod pang mga resolusyong ihahain ay pwede ring patuloy na i-take up ng iba pang mga Senate committees. Opo. Sige po. Ma'am, dito po sa nangyaring executive session with Alice Guo, no? Opo. Alam namin na may mga prohibition dyan sa paglalabas ng informasyon. Pero kung kayo po yung maghuhuli ng hearing, nangangahulugan na wala na po kayong iba pang iimbitahin o tatanungin, parang wala bang bigat yung sinabi niyang gaano dahil sa kasi po usually ang mga nagiging usapan diyan ay magiging daan o susi to explore further pero ngayon ho ba dahil kayo po yung magsasarado na mukha bang hindi ho masyadong ano pang inyong assessment doon sa pinakabago pong mga binanggit itong si Guo sa inyong executive session? Mukhang, Sir Ted, may mga puntong lumabas at muli tulad ng unang executive session, hindi ganun ka bago o earth-shaking, pero ilang mga issue na bahagyang nabubuksan na sa hearing at aming pong susubukang buksan pa at i-establish more solidly. Kaya meron pa rin po kaming iimbitahing mga resource persons sa huling pagdinig, kasama po ang ilan na hindi pa nakapagsalita nung huli, whether in open hearing or in executive session. Okay, opo. Sige po. So, ma'am, ito po bang si Alice, ano na ho ngayon ang klaro? So far po, sa dami ng inyo pong ginawa pong pagdinig dito, ilang mga araw ito, ano na ho ngayon so far ang establish po ninyo? Ang establish po kay Guo Huaping ay hindi siya si Alice Guo, siya ay talagang si Guo Huaping na hindi Pilipinong mamamayan, kundi isang Chinese national na pinanganak hindi dito sa Pilipinas, kundi sa China, dumating dito sa isang taon na hindi siya sanggol, hindi siya dito kasi pinanganak, siya po ay tao na, bagamat maaring minor pa noon. At siya po ay ginamit ang kanyang nakuhang irregular na birth certificate para magpanggap na Pilipino, para magtayo ng mga negosyo dito, maging daan iyon para sa pag-establish ng POGO business mismo. Tumakbo pa siyang mayor at habang nananatiling negosyante sa POGO at alkalde pa dito sa Pilipinas, kahit siya'y dayuhan, ay ginawang cover yung POGO na yan para sa iba't ibang mga krimen laban sa ating mga kababayan, mga krimen na paglabag sa batas ng ating republika. At ngayon, mga krimen at criminal connections na binuksan noon at ngayon mukhang lumalalim, hindi pa conclusive pero mukhang papunta doon na may kinalaman sa mga banta sa ating pambansang seguridad. Opo. So yung pong relasyon niya kay Tony Yang, Michael Yang, the Yang brothers, na-establish na ho ba ito? Papunta na po kami doon, Sir Ted. Dahil sa pagtatanong namin doon kay Tony Yang, sa pagtatanong na rin doon sa mag-amang Zhao na nasa raided POGO hub naman sa Cebu, kung saan nahanap yung ilang mga dating empleyado o manggagawa ng raided din na POGO hub. Doon naman sa Porac, kina Cassandra Leong at Duan Ren Wu na may kaugnayan din sa raided Bamban POGO hub ni na Guo Huaping, ay lumilitaw yung mga connection sa dotted lines nitong iba't ibang POGO bosses sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na yung iba sa kanila ay mga dati ng karakter sa Farmally investigation ng Senate Blue Ribbon Committee noon. So, yung Yang connection, at alam naman natin kahit sa Farmally noon,
sinisilip namin kung yung Yang connection na yan, dahil si Michael Yang ay naging special economic advisor ni Duterte, kung pati dito sa Pogo ay meron nang connection dun sa dating presidente. So itong cast of characters, parang pareho noon, pareho na naman ngayon at mas malawak pa, at ngayon na nga naiuugnay pati ng Nika sa posibleng espionage activities. So ma'am, kayo na po nagbanggit nung Michael Yang at relasyon kay dating Pangulong Duterte. So far po ngayon, wala pa pong established na direct link, o sa inyo hubang pagkakaroon ngayon ng huling hearing, meron na po tayong informasyon doon? Meron na pong impormasyon, Sir Ted, at susubukan na namin ipin down sa huling hearing yung mga koneksyon ng magkapatid na Yang, no, sa iba't ibang mga group, organisasyon o iba't ibang mga party o mga party unit dun sa dayuhang bansa. Opo. Meron din ho ba kayong informasyon din na maaari pong makapagsabi na itong si Cassandra Leong ay questionable din po ang kanyang citizenship? Actually, lumabas yon sa isang nakaraang hearing pa sa pamamagitan ni SP Pro Tempore Senator Jinggoy na kahit pala yung birth certificate di umano ni Cassandra Leong sa San Juan City ay tulad nung kay Guo Huaping noon sa Tarlac ay irregular din. Opo, dahil may mga mukhang fictitious na entries dun sa kanyang birth certificate. Halimbawa, kung tama yung naalala ko, yung address di umano kung saan ang kanyang pamilya daw noon, pati ang pangalan daw nung nagpanganak sa kanya, pinasinungalingan ni SP Pro Tempore Jinggoy. So maaring papunta din doon, Sir Ted, ang usapin ng nationality ni Cassandra Leong. Opo. Yung po bang kanyang pagtakas, maiklaro ho kaya ito sa last hearing po ninyo, ma'am? Talaga bang meron pong matibay na informasyon para matukoy na itong si Mary Ann Maslog ay isa sa mga tumulong sa kanya para makaalis ng Pilipinas? Yung misteryosong Mary Ann Maslog ay mas i-establish pa namin ano ba talaga ang naging papel niya, kung meron man talaga dito sa usapin ng pag-aresto. Kasi sabi niya, kukumbinsihin daw niya na mag-surrender si Guo Huaping. Pero itong si Mary Ann Maslog, that aspect aside, titignan pa talaga namin ano ang kuwento ng pagtakas ni Guo Huaping. Dahil sa nakaraang hearing, sinabi po ng Bureau of Immigration na confirm din nila yung nakumpirma namin dati na meron talagang genuine na stamp ng ang passport ni Guo Huaping doon sa Kuala Lumpur International Airport, Sir Ted. So para sa BI, as of yesterday, mas matibay na teorya na tumakas si Guo Huaping hindi sa dagat tulad ng mahaba at buhol-buhol na kwento nila, kundi sa ere. So kung may genuine stamp sa passport ni Guo Huaping sa KL International Airport, magwo-work backward ngayon ang Bureau of Immigration sa pag-intindi ko para matrace sa ang airport, sa ang flight, sa ang eroplano, tumakas si Guo Huaping mula dito sa Pilipinas. Opo. Kailan po yung last hearing po, ma'am? Itatakda na po namin, Sir Ted, hanggat maaga sa buwang ito. Opo. At gaano po katagal bago kayo makabuo po ng committee report kaya dito? Kasi mahaba-haba ito na transcript. Yan ang tanong. Opo, medyo 4 na taon ang investigasyon nito, pero hanggat maaari ilalabas din namin ng mabilis dahil nga habang tumatakbo pa lang yung aming mga hearings, nagkaka-parallel investigations na rin ang mga executive agencies at constitutional bodies at case build-up na rin sila, bunga din ng aming investigasyon, naghahain ng kaso, nagpapataw ng disciplinary action sa kanilang mga airing officials at employees. Opo, so mahirap po ito pagbuo ng committee report na ito. Pagpupursigihin namin, Sir Ted. Matapos kaya yan bago matapos ang taon? Ay naku, dapat naman po, opo. Opo. Ma'am, ito lang po, ma'am, hindi po naman po mamamayagpag itong pogo ni Alice Goo, pogo ni Cassandra Lee.
kung hindi po pinayagan ng PAGCOR. Medyo kami lang po ay nagtataka bakit ang PAGCOR para nakakalusot dito sa kanila pong responsibilidad at kanila pong kapabayaan dahil sa itong mga sinalakay po ng PAOK na mga POGO hubs actually ay may mga POGO license at IGL license. Opo, sa inyo ho bang, ano bang aming aasahan po sa inyo, ma'am, dito ho sa investigasyon kung saan ang PAGCOR ay mukha pong nakakalusot? Well, may ilang mga hearings din na naitanong namin sina PAGCOR Chair Tenco, pati si dating PAGCOR Chair Domingo. At for one, Sir Ted, iho-hold ko talaga si PAGCOR Chair Tenco. Sinabi niyang kahit yung mga post-POGO na IGL, pareho lang yan sa POGO. So covered sa ban na inanunsyo nung SONA. Pati yung mga pre-POGO na mala-POGOs, halimbawa yung mga inisyuhan ng POGO licenses ng mga Special Economic Authorities tulad ng CEZA. And by the way, CEZA visa, bukod sa 3 o 4 pang klaseng mga visa, ang nakita naming inisyuhan at nagamit ni na Shi Zhejiang at pati ni Ma Dongli para lumabas-masok sa Pilipinas ng maraming beses. So, basta POGO, whether yung mga dating POGO or yung mga bagong IGL ngayon, hindi pwedeng ma-exempt sa total POGO ban. Lahat po sila ay dapat nagwa-wind down ngayon hanggang December 31 at lahat po dapat ng kanilang mga dating empleyado ay nahahanapan ng alternatibong trabaho at hanap buhay. Kaya tigilin na ng sino mang tao o grupo na gustong magpa-exempt dahil mag-exercise ng oversight ang Senado sa implementasyon ng total POGO ban. To answer my question, ma'am, ano ho ang pananagutan ng PAGCOR? Again, doon ako babalik kasi, ma'am, binigyan nila ng license at hindi nila ini-inspeksyon. Hinayaan pa nila ng PAOK makadiskubre na may ginagawang illegal. Opo. Ang responsibilidad po at accountability ng PAGCOR ay tama kayo dun sa unang pag-issue ng mga POGO licenses. Sinabi ni PAGCOR Chair Tenco noon na 290 plus licenses totally ang na-issue noon. Nag-lapse ang 250 plus na licenses o hindi na nag-apply ng renewal. Kaya hanggang sa panahon na nire-raid na ng PAOK ang mga POGO hubs at may bago pa lang ngayon, halos malapit lamang sa Senado, sa Pasay City ulit, ang PAOK, may 40 plus pa na natira. So ang responsibilidad po ng PAGCOR ngayon at noon ay para sagutin. Tama kayo, bakit hindi na inspeksyonan regularly? Nakita po namin yon sa POGO Hub sa Babban at saka sa at least isa pa na merong di umanong mga 4 na in-house na PAGCOR inspectors. Pero bakit mukhang hindi nila ginagawa yung trabaho nila? Hindi nila nakita at na-flag kaagad yung mga scam operations doon at iba pang mga krimen. Sige po. Masalamat sa panahon. Ma'am Risa, pahabol lang ito. Ma'am, sa Cambodia, meron pong na-rescue na 20 Filipina no, na ginagawa pong surrogate mother. Ito ay under your committee. Anong balak niyo, ma'am? Grabe, Sir Ted. Ngayon pa lang, mula nung nabalitaan namin kahapon, nagda-draft na po kami ng resolusyon para i-file din po at maimbestiga ng Senado. Grabe kung bakit tuloy-tuloy ang mga krimen, multiple crimes, laban sa mga kababaihan, laban sa ating mga kababayan, pati po sa ibang mga bansa. So balak niyo po din itong imbestigahan, ma'am, ito pong human trafficking na to? Yes po. Human trafficking, paglabag sa karapatan ng mga kababaihan at mga bata. Opo. Sige po. Ma'am, salamat sa inyo pong panahon. Thank you, ma'am. Salamat.